This time, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral at ating pong ilapit sa Diyos ang ating pong magiging talakayin ngayong araw na ito. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we praise your holy name. Thank you so much for this beautiful morning. Thank you for another day that you have given us. And this morning, Lord, we would like to again acknowledge your presence, your power. Lord, please, ikaw po ang siyang mag-ayos ng aming mga isip, puso, at ng aming pagkatao. Ikaw po, dakilang Diyos, ang siyang magpalang muli sa bawat isa, lalo na po sa mensaheng aming mapapakinggan. Nawa dakilang Diyos, ito po ay magdulot ng malakas na epekto sa aming buhay. And please, Lord, ikaw po magbigay comfort sa mga nangangailangan, kagalingan sa mga may karamdaman, at ganoon din po kalakasan sa mga may panghihina. At hiling ko po, O Diyos, na ikaw po ang yumakap patuloy sa bawat isa sa amin. And this time, Lord, I would like to again commit myself to you. Help me, Lord, that I may share your word with clarity. And I pray that you will encourage your people through this message. And I pray, O Father, that you will prepare our hearts para po sa amin pong celebration ng National Baptist Day. Thank you po sapagkat naglagay ka ng gawain na ipinapangaral. Ang iyong salita ay tinataas ang iyong pangalan at nawa dakilang Diyos, ikaw po ang patuloy na magpala at magbigay ng malakas na impact sa mga kabaptisan dito po sa aming bansa. Again, thank you so much, Heavenly Father, and I would like to commit to you our Bible sharing ngayon pong sandaling ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so this time, ating pong bibigyang pansin ang ating pong pag-aaral at ito po ay makikita natin sa Psalm chapter 56. Psalm chapter 56 po. Buksan po natin ang ating mga Bible. Ayan. So, dito po tayo magkakaroon ng pag-aaral sa Psalm chapter 56. Okay, isang talata po dito sa aklat na ito, sa Psalm chapter 56, verse number 8. Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle, are they not in thy book? Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle, are they not in thy book? Ang title po ng message natin, When God Counts Your Tears. When God Counts Your Tears. Alam niyo po, ang message na ito ay nabuo. What I mean to say, the Lord led me na mabigyang pansin po ang mensaheng ito during our meeting yesterday. Kami po ay merong meeting para nga po sa National Baptist Day, doon po sa lugar ng Malabon, sa may Valenzuela po. So, at doon po, sa aming conversation, napag-usapan po ang tungkol sa tears. Ano po, parang may isang pastor po na nangaral at nabigyang pansin po niya ang patungkol sa pagluha sa usaping Kristiyano, sa usaping buhay natin sa Panginoon, and medyo nakuha po ang aking attention. And in fact, meron po ako na buong message doon po sa aming conversation na siguro po ipipreach ko po sa inyo yan. So, yun po yung tumatakbo sa isip ko na isi-share ko po sa inyo. Yung pong tears in sufferings, tears in service, tears in sowing. So, yun po, buo na po yun. Pero, as I consider the text, nagagamitin ko po, medyo nakuha po ang attention ko nito pong Psalm chapter 56 and verse number 8. Ang sabi po dito ni David, ng psalmist, Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle, are they not in thy book? So ito po yung nakakuha po ng aking attention, mga kapatid, at ito po ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Ang title ko nga po, When God Counts Your Tears. Diba? Alam nyo, hindi po maitatanggi na sa usaping Kristiyano,
talagang kasama po yan. 'Di ba? Kasama po yan. May pagluha, mga kapatid. At maganda siguro na para magkaintindihan po tayo, kasi kinuha ko po yung background nito pong talatang ito. And ito pong Psalm chapter 56 ay naisulat po during the season of intense personal danger. The superscription tells us that it was composed nung pong time na ito pong si David ay kasalukuyang, alam nyo na, tinutugis po ni King Saul. David had fled from King Saul, who was relentlessly pursuing him. Talagang lahat, talagang ginagawa ng paraan ni King Saul. And we know the story. Medyo siya po'y nagkaroon ng tinatawag nating jealousy dahil po sa kung sino po si David. So, sa pagiging desperado po nitong si David, bali, parang he sought refuge doon po sa Philistines. Alam nyo naman po yung storya na yun po yung masasabi nating kaaway. Hindi po ba? So, kung tutuusin, inilagay po niya ang sarili niya sa danger. So, gusto ko lang po na, in a way, magkaroon po tayo ng idea na yung pong talatang binasa po natin, ito po'y nasa katayuan na nandoon po yung difficulties, yung danger, parang nasa down moment po ito pong si David, because in reality, it is very hard to accept na maayos ka, 'di ba? Wala ka namang ginawang lihis o sablay, naging mabuti ka, pero alam niyo po, kinainggitan po siya at napag-initan po siya, mga kapatid, particularly nito pong si King Saul. So gusto ko lang pong i-chop natin. Kumbaga bihira ko naman pong gawin ito, pero gusto kong bigyang pansin po natin because I believe kung babasahin lang po natin yung talatang yan, again, nailid lang naman po ako sa talatang ito, so pagkat nung gusto ko pong gawing topic ang patungkol sa tears, ito po yung isa sa talatang pumukaw, kumuha ng aking pong attention at naging very interesting po sa akin ito. And that is the reason why gusto kong in a way may expound po ito sa inyo. Okay. Ang sabi po ng talata, "Thou tellest my wanderings." So ito po ay nag-e-express na sinasabi po ng psalmist na alam mo ang aking mga galaw, ang aking kilos, 'di ba? Alam mo ang lahat sa akin. So, and this is actually emphasizing the truth about God being omniscient. 'Di po ba? So, nung sinabi po niyang, "Thou tellest my wanderings," ang ibig sabihin po, God knows yung lahat ng kanyang mga kilos, mga kapatid. Sitwasyon niya sa buhay. And the same thing that we need to understand, we need to realize, saan mang kalagayan tayo naroroon, alam po ng Panginoon yan. Yung idea po kasi nung salitang wanderings dito, hindi lang po ito nagpapatungkol doon sa kanyang mga paglalakbay o kaya, kundi ito po yung sa kanyang pagtakas, yung pilit na siya po tumatakas dahil nandito po si King Saul na very talagang eager na siya po ay patayin. Ano po? So, kaya yung sitwasyon po niya napakahirap. Wala siyang lugar na mapupuntahan. Okay, hindi niya alam kung saan siya pupunta, na magiging safe po siya. And ito po yung eksaktong sinasabi niya. Alam ng Diyos yung kanya pong kilos, alam ng Diyos yung kanyang paghanap ng lugar na po pwede niyang puntahan. So, yun po ang basically the idea when the psalmist said, "Thou tellest my wanderings." So, mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo na anuman ang sitwasyon natin sa buhay, ang isang bagay na dapat nating laging tatandaan, alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating pupuntahan, alam ng Diyos ang ating kalagayan, alam ng Diyos, mga kapatid, yung mga pinagdadaanan po natin sa buhay. So, yan po ang gusto kong bigyang pansin po natin. Okay? So, ang sabi niya, "Thou tellest my wanderings." Yan. So, parang ang gusto nating bigyang pansin dito, yung idea naman ng "thou tellest," it means God counts
records, and carefully observes every step. And kumbaga, markado, tanda, kilala, alam, nakatala sa Panginoon yan. So, and then, yung pong idea naman, nung sinabi niyang, put thou my tears into thy battle. Eto, medyo sinerch ko po talaga, tiningnan ko po talaga. Ang idea naman nito mga kapatid, kasi in the ancient Near East, yung pong small battles were sometimes used to collect valuable liquids like perfume or oil. So, kumbaga, dinisenyo po yon na doon nilalagay yung perfume, yung oil, ayon po sa ating research. Ano po? So, nangangahulugan yung tears, it symbolizes deep sorrow, fear, rejection, and grief. And then, ipino-point out po na tinatreasure po ng Panginoon ang lahat ng ating mga dinaranas. Okay? So, hindi po ito isang exaggeration, kundi nagpapakita po that God is actually treating our suffering na precious, hindi po ito baliwala. Okay? Kaya maganda po na ito ay mabigyan natin ng pansin sa ating pag-aaral ngayon. Alright? Yun naman pong, are they not in a book? Are they not in thy book, rather? Diba? Yun po ay nagpapakita that God remembers our trials. Okay? The book signifies God's perfect memory and eternal record. Kung tutusin, hindi kailangan ng Diyos ang aklat. Pero ang punto lang po is to express na alam ng Diyos ang lahat at recorded po yan, mga kapatid. Ito po ang ilang mga bagay na gusto ko pong bigyang pansin sa ating pong tatalakayin ngayong sandaling ito. Okay? Again, ang title ng message natin, When God Counts Your Tears. So ito po yon. Unang bagay po na gusto kong bigyang pansin sa ating pong mensahe, para sa akin, in fact, tinawagan ko pa po si Ma'am Riza para lang po, kumbaga, yung tumatakbo sa isip ko, kasi either si PNG, si Ma'am Riza, kapag kami mga bagay po, ayoko kasing masayang kung ano po yung nalalagay sa isip ko, and then, naiisip ko kaagad, hindi lang yung blessing para sa akin, kundi kung ano po yung maisishare ko po sa inyo. And then, siyempre, minsan sa grammar, nagpapacheck po tayo sa mga kilala po natin na talagang medyo po pwede na maasahan po natin pagdating po sa aspetong yan. So, ang unang puntos na gusto kong bigyang pansin, again, ang message po natin mga minamahal, ang title po, When God Counts Your Tears. Okay? So, ito po ay isang magandang pag-aaral. Sa point number 1 natin, di ba sinabi nga po doon, Thou tellest my wanderings, ipinapakita po at sa akin personally, as I see it, as I understand, ang message po nito, God totally sees our paths. God totally sees our paths. Ibig sabihin, talagang kita ng Diyos ang ating lakad. Kita ng Diyos ang ating dinadaanan. Ang ating tinutungo, ang ating landasin. Isang bagay po, mga kapatid, na gusto kong maging klaro po sa bawat isa. Ang ating pong Panginoon, kasi sa context nito, ayon sa akin pong na-point out sa inyo, ito po yung nasa kalagayan na si David po ay parang walang katutunguhan. Takbo siya ng takbo, takas po siya ng takas, nagtatago po siya. Pero mga kapatid, ang kagandahan po nito, sa anumang kilos galaw at sa anumang kapupuntahan po ni David, ang maganda po, yung bang idea, in mind, in heart, alam niya na alam ng Diyos. God totally sees our paths. Nakikita ng Panginoon. Okay? Yung kanyang kalagayan. Nakikita ng Diyos yung kanyang mahirap na sitwasyon. And the same thing na gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, maybe you are in that situation right now. Yung bang nasa sitwasyon ka, nasa dinadaanan mo, sa kalagayan mo talaga, sa buhay mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Gusto ko pong maging encouragement sa inyo na ang ating pong talata ay nagbibigay sa atin ng paalala na talagang
God totally sees our paths. Talagang siya mismo ang nakakaalam. In fact, yung mga sitwasyon sa buhay, sometimes leading po yan para po maging dependent po tayo sa Panginoon at sumunod tayo sa kung ano po ang gabay niya sa atin. May mga pagkakataon po hindi natin naintindihan yung nangyayari sa buhay natin, yung direksyon natin. Pero alam nyo po, kahit na sa bahagi po natin, hindi natin maintindihan ang direksyon ng Diyos sa ating buhay, one thing is sure, na alam ng Diyos. Alam na ng Diyos ang ating katutunguhan. God knows our destinations. So it is better to always trust the Lord. It is always good to rely doon po sa katotohanan na sabi ko nga po sa inyo, magandang nakatatak sa isip natin, ang Diyos natin all-knowing, siya po ay omniscient, siya po ay omnipresent, siya po ay omnipotent, and then because of that, hindi po natin dapat makalimutan na alam ng Diyos yung tinutungo natin. Kasi siya nga mismo may plano sa buhay po natin, di po ba? Lagi nating sinasabi yan. Kung paanong sinabi po niya sa kanyang bayan, "For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." So kaya kung tutuusin po mga kapatid, ang ating pong buhay, nasa operation po ng Panginoon yan. Kaya nga ang isa sa natutunan ko po, kapag ka ang Diyos na ang pumayag, huwag tayong papalag. Kailangan lang po nating hanapin ang Diyos sa mga sitwasyon ng ating buhay. Kailangan lang pong tawagan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, tatandaan niyo po ito. Meron pong talata na sinabi po, actually po si King Solomon, na ang kanyang binanggit po sa Proverbs chapter 5 verse 21, "For the ways of man are before the eyes of the Lord." Do you believe that? Diba? Yung lakad po natin nasa matayan ng Panginoon. Hayag po sa Panginoon ang ating pong hakbang, ang ating pong lakad. Hayag po sa Panginoon ang lahat ng yan. Mga kapatid, may mga pagkakataon na mapipil natin na parang tayo po ay, kumbaga, nawawala. Pero tatandaan nyo po, never na hindi tayo nakikita ng Diyos. Yung tayo sa sarili natin, parang hindi na natin alam kung saan tayo tutungo, para bang wala na tayo sa, tatandaan nyo po ito, walang panahon na hindi tayo nakikita ng Panginoon. So, kaya nga, ang pinaka masasabi nating motibasyon natin ay ang idea na sinabi po ng psalmist. Okay? When the psalmist said, "Thou tellest my wanderings," ang expression na ito ay nagdidiin po sa atin na alam ng Diyos at nakikita ng Diyos. God totally sees our paths. Okay? Ano man yung pinagdadaanan mo, ha? Ano man yung sitwasyon mo sa buhay, ano man ang mga difficulties, ano man ang mga dangers along the way, nakikita po ng Diyos lahat yan. Kaya nga, importante po na ako at ikaw laging magabayan. Di po ba? Kumbaga, sa buhay po natin, okay, kumikilos tayo, nagpapasya po tayo, but please make sure that in every decision na gagawin natin, laging isisik natin ang Panginoon. Amen? So, yan po ang unang bahagi po ng ating mensahe. "Thou tellest my wanderings." Ang aking pong puntos dyan, God totally sees our paths. Second, dahil po doon sa ni-research ko po, ipinakita na ito po'y paglalarawan na yung battle po ay, kumbaga, lalagyan ng mga perfume. Ayan. Precious po ang pinaka-idea. So, mga kapatid, the second point that I would like to share is that God treasures so much our pain. God treasures so much our pain. Ibig sabihin, para sa Panginoon, mga kapatid, nung sinabi po yung "Put thou my tears into thy battle." So, ibig sabihin yan, expression po yan, na kinukolekta po yan, mga kapatid, at iyan po ay precious sa Panginoon. Ang gusto ko pong maging maliwanag, mga kapatid, po pwede kasing ang tao ay pagtawanan yung ating pagluha. Pwedeng marami rin po, di ba? Mami-misunderstood.
They will misunderstood us sa ating pong pagluha. Pero tatandaan nyo po, binavalue ng Panginoon ang ating luha. So, ang ibig sabihin, doon nga sa originally, tumakbong mensahe sa isip ko because you know that the Apostle Paul is my inspiration in the ministry. Na ang paglilingkod po ay hindi naman naging magaan, hindi naman po naging madali kay Apostol Pablo. And aminin po natin, even tayo po, maraming pagkakataon na po sa naging sitwasyon natin sa buhay, tayo po ay dinala nito sa pagluha, mga kapatid. And for me, ang pag-iyak po ay hindi sign of weakness. Yan po ay disenyo ng Panginoon sa atin dahil meron po tayong emotion. There are times that because of the many, struggles, sufferings na nararanasan po natin, being human, talagang very much affected po tayo and emotionally po pwedeng affected po tayo and because of that, ayan po, may mga tears na dahil po sa sufferings, mga kapatid. And in the life of the Apostle Paul, as he served the Lord, alam po natin that he experienced so many tears. Marami pong pagluha. Mga pastor, alam ko na nagkakaintindihan tayo, even without the members, yung awareness that many times we are crying. Maraming pagkakataon po yan. Yan po yung reason kung bakit naintindihan po namin yung sinabi ni Paul that serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Siyempre po, ang pastor, kailangan po, pag tumatayo sa harap ng mga tao, ang makikita sa kanya lakas, ang makikita sa kanya sigla. Ang makikita sa kanya, positibo dapat. Diba? Pero again, it is good to somehow think that if the devil is attacking the common members of the church, how much more the pastor, the man of God. So kaya iniisip ko lang po kung gaano katindi at karami ang atake ni Satanas sa buhay ni Apostol Pablo. And again, bagamat sa atin po, si Apostol Pablo ilarawan ng kasigasigan, kasipagan, katibayan, katatagan. Pero siya po ang nagsabi, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. In my 37 years ng pagpapastor, syempre po, hindi na mabibilang ang mga panahon ng pagluha, mga kapatid. May mga heartaches because of hardships. Diba? I mean, natural. Bilang mga tao po, naapektuhan po tayo. And I'm very sure na kahit hindi kayo pastor, diba? Kayo po ay dumaan na sa maraming pagluha sa inyong buhay. Alam niyo po, mga kapatid, yun po ang maganda sa expression na ito. Ito po ang maganda sa talatang ito. Ito po ang maganda sa isinulat ng psalmist na ito. Yung pong katotohanan na hindi lamang po nakikita ng Diyos ang ating pong lakad, ang ating pong landas, ang ating sitwasyon, kundi tinetreasure ng Diyos ang bawat patak ng ating luha. Yes, it is good to somehow realize that na sa buhay po natin, diba? Sabi nga, the Lord is nigh unto them that are of broken heart, of a broken heart. Hindi po ba? So, talagang, kumbaga, andyan ang Panginoon bilang nagmamalasakit sa iyo. Kanina, ipinapakita natin yung capability of God. Kita niya ang lahat ng bagay. Diba? Ito naman po yung compassion ng ating Panginoon. Yung kanyang care, yung matinding, masasabi po natin, na pagmamalasakit po niya sa atin. So kaya hindi po yan masasayang, mga kapatid. Sabi nga, tears are a language God understands. Diba? So yung pagluha po natin, ang paglalarawang ginawa po ng psalmist, ito raw po ang sabi, put thou my tears into thy bottle. So itinuturing ng Diyos na precious po yan, perfume po yan. Kaya yung mga pagluha natin, di ba? Yung ating pong talagang mga dinaranas, alang-alang sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid, magandang ating bigyang pansin po
na itinatrato po ng Panginoon ang ating sorrow as something valuable. So, importante po na ito ay alam ng bawat mananampalataya, maging paalala sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong konteksto ay ang patungkol sa kung tutuusin, nakakaiyak na kalagayan po talaga ni David na sa kabila po ng kanyang pagiging maayos, sa kabila po ng kanyang kalagayang wala naman siyang ginawang masama, pero narito po at ang masakit, yung inaasahan po niya, 'di ba? Yun po ang talagang nagdulot ng sakit sa kanya. Mga Kristiyano, bawat isa po sa atin ngayon, kamusta po tayo sa ating pong mga dinadaanan, sa ating pong lakad? Kamusta po ang presenting sitwasyon natin sa buhay? Meron po bang mga pagluha? Meron po bang mga sakit? Meron po bang mga hinagpis? Mga bagay na kung tutuusin po sa buhay mo na ikaw ay gumaganap ng kalooban ng Panginoon, pero alam niyo po, nakakaranas po tayo ng unfair treatment ng tao. So, ito po exactly ang naging kalagayan ni David, and it is good na dito po sa ating pinag-aaralan, nakita po niya, nung sinabi po niyang, "Thou tellest my wanderings," okay, God totally sees His paths. God totally sees our paths. Nung sinabi po niyang, "Put thou my tears into thy battle," okay, ipinakikita nito that God treasures so much our pain. Kaya may Diyos na nakakadama sa atin. May Diyos na hindi binabaliwala ang pagluha po natin. Kaya napakaganda po na ito ay maging mensahe ng Panginoon sa bawat isa. Kumbaga, if God treasures your tears, then your suffering is not meaningless and worthless. So, hindi po yan mababaliwala kung talagang ikinukonsider natin. Kaya nga sabi ko, just make sure, like what the Apostle Peter said, di po ba? Sinabi po niya, "Beloved," sa 1 Peter chapter 4, verse number 12, "Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange thing happen unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of the sufferings of Christ." So, ang ibig sabihin, if we are suffering for the name of Christ, ang sabi nga po, nagpapahingalay sa atin ang banal na Spiritu. Ibig sabihin, the Spirit of God, diba, rested upon you. Basta ang ipinapaalala lang, wag daw po tayong mag-suffer na katulad ng mga evildoers, ng mga murderers. Kaya nga, sabi ko, ang encouragement ko po sa inyo, kasi sometimes, hindi ito maiintindihan ng tao sa paligid, marahil po, helpless din kung ang aasahan mo yung mga tao na kahit nasabihin nyo pang malapit sa inyo, pero may Diyos na nakakadama sa iyo. Hindi lang siya nakakakita ng daan mo, ng lakad mo, ng sitwasyon mo sa buhay, siya rin po yung nakakadama ng kirot ng puso mo. Nasaktan ka, nadadama ng Panginoon niya. Meron pong mga karanasan na parang unfair, maaring may mga matitinding sufferings ka sa buhay mo, mga kapatid. Una, nakikita ng Diyos. Pangalawa, nadarama ng Diyos yan. Amen? So, napakaganda po. So, pangatlo po, na gusto kong bigyang pansin. Una, God totally sees our paths. Thou tellest my wanderings. Pangalawa po, God treasures so much our pain. Put thou my tears into thy battle. And then thirdly, God truthfully secures our past. God truthfully secures our past. Yan. So mga kapatid, yung pong later part ng talata, "Are they not in thy book?" So dito po ang emphasis, recorded po yan. Kumbaga, wala pong pangyayari sa buhay natin, wala pong mga tiisin tayo, wala po tayong mga bagay na tiniis, dinaanan, na hindi po recorded. Lahat po yan recorded. Are they not in thy book? Sa Book of Malachi, as I recall, doon po, meron pong sinasabi na Book of Remembrance. Ayan. So gusto ko pong isipin mga kapatid, na sa buhay po natin,
sa mga pangyayari po sa atin. So, lahat ng ito ay nakatala. Kung ang iba po nakakalimot, hindi po ang Diyos, mga kapatid. Kumbaga, kung ang mga pangyayari sa buhay natin, kahit sikapin pa ng kung sino man na ito po'y burahin, hindi po. Kumbaga, lahat ng ginawa mo, particularly positive syempre, lahat ng ginawa mo, 'di ba? Laging ang pang-encourage natin for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. So, ang ibig ko pong sabihin, lahat ng naging pagluha mo, nakikita ng Diyos yan, nararamdaman ng Diyos yan, at nakarecord po yan, mga kapatid. Kaya kapag ka po may mga pagkakataon na tayo po ay nasasaktan, atin na lang pong isipin na may Diyos na nakakakita ng ating pong dinaranas, at may Diyos na nakakadama ng ating kirot, ng hapdi, ng sakit na ating nararamdaman. At ganun din po, may Diyos na talaga namang nagsisecure ng ating pong mga dinanas at dinaanan. So, halimbawa po sa akin, as I consider to apply this message in my life, I can say na, sometimes, humanly speaking, may mga pagkakataon po na parang life is unfair. I'm not saying that life is unfair, There are times na, humanly speaking, yan ang magiging pananaw mo. Parang, hindi ba unfair naman? Para bang wala naman akong masamang ginagawa? Bakit kailangang mangyari sa akin ito? Bakit kailangan gawin sa akin ito? And, even to the point of, yung natetempt na tayo, na parang gusto nating questionin ng Panginoon, na bakit niya pinayagan? Well, syempre po, una, kung meron kang malinaw na pagkakilala sa Diyos, wala siyang papayagan na hindi niya alam ang kanyang dahilan. Everything sa buhay po natin, always put in your mind that God will not allow things to happen in our lives nang wala po siyang purpose. In fact, siya po ang arkitekto ng buhay natin. Ang kailangan lang po natin, masunod ang guhit ng Diyos sa buhay po natin. Ibig sabihin, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. So, ang kailangan lang po, mga kapatid, yung bang pagtitiwala na lahat ng mangyayari sa iyo. Yun po yung level ng spiritual life, yung spirituality na dapat ma-reach natin. Kaya don't just quote Romans 8:28. Make sure na nandoon ka sa level ng ganong spiritualidad. Ano po yun? And we know, Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang isa pong magandang laging maiisip nating example po dyan, si Joseph. Dahil parang ang hirap intindihin na ang Diyos, ang mensahe niya kay Joseph, itataas siya. Ang mensahe po niya kay Joseph, pagpapalain siya. Okay? Ang makikita po natin, kung ang pag-uusapan po, yung pong sinabi ng Diyos o ipinahayag ng Diyos sa Kanya, ipinakita ng Diyos sa Kanya sa pangitain, mga kapatid, kung ang magiging basis natin, yung naging pangyayari sa buhay niya, parang hindi consistent. And masasabi po natin na talagang parang hindi kaya malas itong si Joseph. Sipin mo, lahat ng kapatid niya pinagkaisahan siya. Kristiyano po tayo wala namang malas po sa atin Pero may mga pagkakataon pong ganon. Bakit unfair ang mga tao sa atin? Bakit napaka-unjust ng tao? 'Di ba? Napaka-unreasonable ng tao. 'Di ba? Yun po So kaya ko sinasabi, that is exactly the context. That for me, it is unfair, it is unjust, it is unreasonable for King Saul na talagang pagtangkaan niya ang buhay ni David. Pag nag-isip si King Saul, kawalan po niya yan. Sapagkat nakita naman natin kung ano ang kayang i-accomplish ng Panginoon through David. Walang sino man sa kanila na nagkaroon ng lakas, ng loob o tapang na harapin si Goliath, pero nakita po natin na itong si David, hinarap niya si Goliath. And then, sa kakayahan
na ibinigay po sa kanya, maliwanag po, kaya nga napasigaw ang mga tao na si David pumapatay ng laksa-laksa. Diyan nga medyo pumasok ang insecurity kay King Saul. But again, sa favor po yan ng kingdom. Again, sa favor po yan ng kanyang leadership. Pero mali ang naramdaman po ni King Saul. And sometimes, nararanasan natin yung ganyang sitwasyon na ang mga tao po na ginawan mo ng mabuti, parang napaka-unreasonable, napaka-unfair, napaka-unjust, mga kapatid. So, yun po yung posible. Para at least alam pa rin natin yung context. Hindi ba? Alam ng Diyos eh. Mga kapatid, God truthfully secures our past. Kilala ng Panginoon si David. Okay? God totally sees his past. Okay? God, mga kapatid, ayon po sa ating ikalawang puntos, treasure so much his pain. Alam niya po yung kanyang mga sakit, yung kanyang pagluha. And God truthfully secures his past. So, kumbaga recorded lahat yon, David. The same thing na dapat maging paalala po sa atin. Kahit na po lumabas pa na tila unreasonable, tila unfair, tila unjust ang tao sa paligid natin, but God is fair, God is just, and alam niyang lahat. Hindi natin kailangan pong magpaliwanag sa Kanya. Hindi po natin, kung tutuusin, kailangang magsumbong sa Kanya. Bagamat wala namang masama na daing natin sa Panginoon kapag may mga sakit tayo sa puso. May mga nararamdaman po tayo sa ating puso. Wala namang problema po doon. But ang gusto ko lang pong i-point out, hindi na kailangan may magsabi pa sa Kanya, hindi na kailangan may magsumbong pa sa Kanya, hindi na kailangan may magreklamo pa sa Kanya. Exactly, God knows exactly kung ano po ang ating dinadaanan. So ito po ang nakita ko. Again, just try to imagine how the Lord led me. Ano po? Ang tumatakbo sa isip ko, magme-mensahe po ako tungkol sa tears. Na sa Biblia po, merong tears dahil sa suffering. Meron pong tears sa service. Meron pong tears sa sowing. Diba? They that sow in tears shall reap in joy. Serving the Lord with many tears. Okay? And then tears in suffering. Yun po talaga eh. Yun yung talagang mensahe po. Pero nung makita ko po itong verse na ito, mga kapatid, naging very curious ako. Naging interesado ako. And you know what? Nung akin pong tinitingnan, sabi ko, kasi yung typical na babasa, hindi po natin maiintindihan ng ganun yun eh. Nung sinabi niyang, thou tellest my wanderings, diba? And then, ang sabi niya, put thou my tears into thy battle. And then, yun nga po, yung are they not in thy book? So, itong tatlong ito ang kinuha natin. So, ang idea po doon sa thou tellest my wanderings, God totally sees our paths. Diba? Doon naman sa put thou my tears into thy battle, God treasures so much our pain. And then, doon po sa are they not in thy book? Okay, God truthfully secures our past. Walang pangyayari sa buhay mo na hindi recorded. Walang pangyayari sa buhay mo. Wala kang hirap na dinanas na hindi recorded. Wala kang paglilingkod na ginawa na hindi recorded. Walang mga trato ng tao sa iyo na hindi recorded. Everything in your life. Di ba? Sa lahat ng dinanas mo, sa lahat ng masasabi nating dinaanan mo, recorded po yan. Mga kapatid. Okay? Importante po. Kaya nga sabi ko, even yung pong understanding dito po sa sinasabi ng talata na, di ba, put thou my tears into thy battle. So, nung tinuklas ko po, kasi curious nga ako eh. So, nakita ko po na yung pala, ang idea, yung battle na yon, yung mga kinokollect, yung inilalagay doon, mga precious po yon, katulad ng perfume, katulad po ng oil. Mga kapatid, that expression is actually good to consider and an encouragement for me. Kasi may mga pagkakataon, pagka di ba, may dinadaanan ka, pagka naiiyak ka, pinagtatawanan ka pa ng tao, at yung iba hindi ka maintindihan. Pero ang Diyos, tinetreasure niyang masyado ang bawat pagluha mo.
May mga times, I do not know if na-experience po natin yan sa buhay natin, na sa bigat nung loob natin, di po ba? Yung bang sama ng loob, because of what we experience, because of what the people did to us, because sometimes we think it seems unfair, unjust, unreasonable. Tapos, di ba? Yung ideyang ikaw ang kinapitan ng sakit na yan, yung ideyang ikaw ang nakaranas ng matinding karanasan na yan, so tapos yung bang nagawa ng masama, so yung pong lahat ng yon, mga kapatid, na kapag inisip po natin, for sure, being human, ang epekto nito sa atin, magdadala sa negatibo. Pero itong talatang ito, mga kapatid, ang po pwede natin panghawakan. That God totally sees our paths, diba? God treasures so much our pain, and God truthfully secures our past. Mga kapatid, when God counts your tears. Kumbaga, sa pagtatapos po natin, magandang maging conclusion po natin dito, yung bang idea, mga kapatid, na kung may mga tao po na po pwedeng hindi ka naintindihan at parang hindi maganda po yung nagiging pagtrato sa'yo, ang lagi mo na lang tatandaan, anyway, ang purpose ng buhay mo para sa Diyos na. Knowing na nakikita ng Diyos yung dinadaanan mo, yung lakad mo, yung sitwasyon mo. Diba? Knowing na inaaring treasure ng Diyos kung ano yung pain sa buhay mo. Diba? Knowing na recorded lahat yan. Kaya, kumbaga, hindi mo na kailangang, diba? Parang magpaliwanag pa sapagkat may Diyos na nakakaalam. Kaya nga, sabi ko sa akin, personally, pag iniisip ko yan, kasi, di ba, pagka nakikita tayo ng tao, parang laging okay lang. In fact, yung idea nga ng pagod, yung idea nung, kumbaga, pagka sa tao, mga kapatid, napakadali natin magkaintindihan na ang drama po ng iba dyan, sa dami ng buti na nagawa mo, o pwedeng sa isa. Sa isang pagkakataon na kumabisala ka, o pwedeng wala na ang lahat. Pero grabe po ang kaibahan ng Diyos. Kumbaga, ang Diyos, bagamat hindi niya ito tolerate ang kamalian natin, pero hindi nakakalimutan ng Diyos kung ano talaga ang nasa puso natin. Dumating sa punto na si Peter bumigay at nadaig ng takot. Pero ang Diyos pa mismo ang umabot sa kanya sapagkat alam ng Diyos ang puso ni Pedro. So the same thing, in the life of King David, just try to imagine of all the good things na kanyang ginawa, ano po ang ninais ni King Saul? Ang siya'y patayin. That is very unjust. That is very unfair. That is very unreasonable. Pero yung talatang ito, malaking malaki po ang naitulong, mga kapatid. Malaking bagay po ang talatang ito kay David at sa atin din po, bawat isa. Because we cannot expect the people around us na magiging fair sa atin, magiging just sa atin, magiging reasonable sa atin. But one thing na dapat nating i-consider, ang Diyos natin, siya ang fair, just, and reasonable. And you know what? God totally sees our path. God treasures so much our pain. And God truthfully secures our past. I hope and I pray na muli ngayong umagang ito, pinagpala po tayo ng ating Panginoon Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po sa paalalang ito, sa mensaheng ito na ibinigay mo sa amin. Hiling ko po, O Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na gumawa at magpala sa aming mga buhay. Patuloy po naming makita, dakilang Diyos,
na ang mensaheng ito ay mensaheng po pwede po namin panghawakan sa mga lakad namin, sa mga karanasan namin, sa mga pagluha namin, sa mga sakit namin. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na talagang nakakakita ng lahat. Ikaw ang Diyos na nakakadama sa amin, Panginoon. At ikaw ang Diyos na hindi nagbabaliwala ng lahat ng dinaanan at naranasan namin. Thank you so much for this very comforting message. Thank you, Heavenly Father, for this very important reminder. I pray, O God, that you will continue to bless your people. Salamat po sa ministering ito na ginagamit mo upang kami po ay pagpalain. Nawadakilan Diyos, patuloy mo po akong bigyan ng wisdom, patuloy mo po akong bigyan ng lakas, patuloy mo po akong gabayan, at nawadakilan Diyos, maging ang iyong lingkod sa kung anuman po ang mga sakit at sakit sa aking buhay, nawa patuloy mo kong abutin, Panginoon. Sa iyo po ako nagtitiwala na ang bawat isa ay naabot ng mensaheng ito. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Kung kayo po'y na-bless, just type Amen and praise the Lord. Just type Amen and praise the Lord. So, muli po, maraming salamat po sa inyo.